Part 15 ng ating DIY room makeover. After nga namin ma-assemble yung isang cabinet, binalik na namin yung lumang hamba ng pinto namin dito sa kwarto. At para ma-maximize naman yung gilid ng isa pang cabinet na ilalagay natin dito, we decided na maglagay ng isa pang storage na merong sliding door. Bali, ang ginamit nga pala ni Tatay Chester dito ay yung pinto ng luma pa naming cabinet. Nilagay niya lang ng gulong yun sa ilalim para mas madali na lang isara at ibukas. Yung ibabaw naman ng cabinet ay nilagay niya rin ng pinto para extra storage na rin sa mga maliliit naming gamit. At nung natapos nga ni Tatay Chester gawin itong mga storage natin, pininturahan lang namin sila ng puti para mag-match dito sa kwarto. Next naman namin ginawa ay yung bed frame. Bali standard nga pala yung height nito, pero dahil meron kaming toddler na mahilig magtatalon, kailangan namin putulan yung mga paa nito para hindi siya maaksidente. Nilagyan na nga rin pala ng tabla ni Tatay Chester itong ibabaw ng bed frame para hindi rin basta lumulubog yung pinaka-mattress namin. At para hindi naman masayang yung mga lumang headboards nila Ate Clay and Ali, yun na yung nilagay namin dito sa gilid ng bed frame. Buti nga at swak na swak yung sukat nilang dalawa dito sa gilid ng bed, pati yung kulay match din sa mismong headboard ng bed namin. Hindi na nga kinaya ng masilya yung mga gaps ng hardiplex na chinap-chop natin dito sa isang side ng wall. Kaya ang naisip naming paraan ay lagyan na lang ng manipis na kahoy. And ang ganda naman ng naging result, parang naging accent na rin siya ng pader kesa yung talagang plain white lang siya. Next naman natin ginawa is pininturahan ko nga lang ng black itong pinaka bed frame. Ilang taon na rin kasi ito sa amin kaya medyo luma na rin talaga yung itsura niya. So para magmukhang bago ulit, pintura lang talaga yung katapat niya. So yung next naman na ginawa natin ay yung sahig. So ito paulit-ulit yun na itong nakita sa vlogs natin. Yung vinyl test na ginamit natin sa extension room, sa bedrooms nila Ate Clay and Ali, yun din yung ginamit natin dito syempre. So you know the drill, sukat, gupit, dikit, ganun lang paulit-ulit hanggang matapos nyo na yung buong kwarto. And syempre, ito na rin yung ginamit natin dun sa labas ng kwarto ng mga anak namin. Ito naman yung nabili naming ceiling light para dito sa kwarto. Bali nilagay lang namin to after naming maikabit yung white na acoustic foam panels na ginamit din natin sa ceiling nila Ate Clay and Ali. Next naman is nagdikit lang ako ng fluted wall panels dito sa sliding door natin. Bali ito lang yung same na fluted wall panels na nilagay natin dito sa bedroom ng anak namin na si Ali. Ito yung naisip namin paraan para hindi halata na may sliding door dito. Dito rin namin kasi ilalagay yung TV tsaka electric fan namin. So para maitago yung mga flaws, yung mga wiring, mga butas-butas, ito na lang yung naisip namin ilagay para meron siyang accent. At ito na nga yung itsura ng ating bedroom. Konting-konting push na lang at malapit na tayong matapos sa ating makeover. Abangan nyo na lang ulit yung susunod nating vlog. See ya!